Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Niat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is October 1. Happy October po sa ating lahat. And our topic is all about ano itong kasuklam-suklam sa Diyos. So our concept is all about sex and perversion. So, nilikha ng Diyos ang sex upang maging dalisay, masaya at nagbibigay buhay. Ngunit dahil sa kasalanan, ito ay nadungisan ng pagnanasa, pakikiapid at imoralidad. So yung pagbaksak ng tao ay nagbago sa disenyo ng Diyos, kaya't ang dapat na kabanal-banal ay naging idolatria at makasariling kalayawan. So makikita ito sa Romans chapter 1 verse 24 and 25. So sa halip na sumalamin ng tipan ng pagmamahal, ang perverted sex ay nagiging tanikala at nagdadala ng kahiyan imbes na kawalhatian sa Diyos. So, our Bible readings for today is all about Leviticus chapter 18, ASND version. Nagbigay ang Diyos ng malinaw na utos tungkol sa kung ano ang maruming gawain sa sex. At sinabi niya kung alin ang hindi dapat gawin dahil ito'y kasuklam-suklam sa Kanya. So, ngayon dako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the only valid sex is within marriage. So, ang sex ay nilikha ng Diyos upang mangyari lamang sa loob ng kasal. Doon ito ligtas, banal at may pagpapala. So, kapag labas sa kasal naman, ito ay nagiging kasalanan laban sa Diyos at sa sarili. Second is the distortion of sex is called porneia. So, ang salitang porneia ay tumutukoy sa lahat ng uri ng sexual immorality. So, pakikiapid, pornography, incest, at iba pa. So, ito ay pagsira sa disenyo ng Diyos para sa sex. So, kapag ito pinili, nagbubunga ito ng kapahamakan at hindi kaluguran sa Diyos. And last is the Lord hates porneia, and so should we. So, ayon sa Biblia, ang Diyos ay nasusuklam sa immoralidad dahil sinisira nito ang kanyang banal na disenyo. So, bilang mga Kristiyano is dapat nating kasuklaman din ito dahil ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay nakikita sa ating pag-iwas sa kasalanan. So, ngayon dako na tayo sa ating application. So, yung first application is flee from every form of sexual immorality. So, hindi sapat ang pakipaglaro o makipaglapit sa tukso. So, syempre dapat itong talikuran agad. So, ang paglayo ay paraan upang hindi mahulog sa kasalanan. So, sa pagtakas, syempre is naiiwasan yung sakit na dulot ng maling sex. Second is fight temptation by refusing to negotiate. So, ang tukso ay laging naghahanap ng maliit na kompromiso. So, kapag hindi natin parang kinuha is unti-unti kinat or kinat is unti-unti tayong malulubog. So, kaya't mahalaga na tumanggi agad at huwag makipag-usap sa tukso. And lastly is fight your eyes on Christ and BBC. So, kapag nakatutok ang isip at puso natin kay Kristo, is mas malakas tayong lumalaban or lumaban sa tukso. So, yung pagiging abala sa tama, gaya ng paglilingkod, trabaho o pag-aaral, ay nakakatulong para hindi mapuno ng maling pagnanasa ang isip dahil ang sentro ng buhay natin ay si Kristo at protection laban sa kasalanan. So, ngayon dako na tayo sa ating last portion or discussion. And our discussion talks about why is it better to tell the truth that God hates porneia than to be silenced. So, syempre, mas mabuti na ipahayag yung katotohanan na kinamumuhian ng Diyos ang porneia kaysa manahimik tayo. So, dahil ang katahimikan ay nagbubunga ng mas maraming pagkakasala. So, kapag alam ng tao ang totoo, may pagkakataon silang magsisi at magbago. So, kung tatahimik tayo is nagiging parang pagsang-ayon na rin sa kasalanan. So, natutunan ko po sa devotion na ito na tungkulin ng bawat Kristiyano ang magsabi ng katotohanan kahit mahirap upang ang tao ay mailapit sa liwanag ng Diyos. So, sa ating buhay is piliin natin magsalita ng tama at ipalala ang babala ng Diyos tungkol sa kasalanan. Pero gagawin ito na may pagmamahal at malasakit. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa inyong malinaw na babala laban sa kasalanan ng porneia. Lord God, tulungan niyo po kami na ituring itong kasuklam-suklam tulad ng pagtingin niyo rito. Lord God, bigyan niyo kami ng lakas na umiwas sa tukso, magsabi ng katotohanan at mamuhay ng dalisay para sa iyong kawalhatian. In Jesus' name we pray, Amen.